Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ba tayo makakaiwas sa scam, sa mga scammers, or scam companies. Kaya, keep on watching. Hi, my name is Herbert Flores from herbertflores.net and welcome to my YouTube channel. At kung bago ka dito sa aking channel, so make sure na mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong videos. And today's video, ito nga yung pag-uusapan natin kung paano ba tayo makaiwas sa mga scams, sa mga scammers at sa mga scam companies. Dahil sa panahon ngayon is ang dami mga nagkalat ng mga opportunity online na nag-aalok ng mga mabilisang income or mga investment scheme. Kahit na nandyan yung SEC, nagbibigay ng public advisory, hindi pa rin matinag yung mga sumasali sa mga ganitong mga opportunity at yung mga taong nai-scam. Okay? Kaya ngayon, kung ikaw is balak mong sumali sa mga ganitong mga program, so make sure na tapusin mo itong maiksing video na ito para maging aware ka doon sa mga papasukin mo kung legit ba yung papasukin nating business or opportunity. But before that, i-define muna natin ano ba itong scam. So scam is a deceptive scheme or trick used to cheat someone out of something, especially money. Sa madaling salita, ito ay isang mapanlinlang na pamamaraan o panlilinlang na ginagamit upang dayain ng isang tao sa isang bagay, lalo na ang pera. Kaya kailangan lagi tayong aware at kailangan lagi tayong maging matalino. Okay? So lalo ngayon, nagsasamantala yung mga scammers dahil nga sa hirap ng buhay is naghanap tayo ng mabilisang income. Hindi ba? So yung mga scam na yan, minsan makikita natin yan, may mga nagte-text sa atin, mga scam text, meron din through email, mag-email sila, or minsan tatawag sila sa iyo, di ba? So yung mga example nito is nanalo ka sa isang raffle or nanalo ka sa isang may mga magbibigay sa iyo ng rewards. So example, congratulations, you win 100,000 pesos. Then after that, kailangan mo muna magpadala ng itong ganitong halaga through GCash or kailangan mo na mag-deposit bago nila ipapadala yung pera sa iyo. Okay? So minsan nagpapanggap sila na kamag-anak mo sila and then kailangan nila ng pera. So ang dami mga panloloko na mga text scam right now at sa mga social media. Diba? So kailangan maging aware tayo sa mga yon at huwag tayong masilaw doon sa mga inaalok nilang opportunity or trabaho abroad na pangangakuan kanila ng malaking sweldo, then kailangan mo munang magbayad doon sa mga agency or doon sa recruiter, di ba? So siguro naman nanonood kayo ng mga balita. So ang dami mga nahuhuli ngayon ng mga recruiters na hindi naman legit. So kung gusto mo ng magandang trabaho or legit, so pwede ka may pag-unahin sa OWA at tingnan mo yung mga job orders doon. Okay? So at least hindi ka maluloko at hindi rin masasayang yung perang pinagpaguran mo. So ngayon papakita ko naman sa inyo yung sample ng mga email scam na nagkalat ngayon. Okay, so right now nandito tayo sa aking Gmail account na kung saan meron nag-email sa akin. Okay, so napunta itong email na to sa aking spam folder. Na kung saan is nag-aalok siya na bibigyan daw ako ng $2.5 million. Diba? So napakalaki. Then nagpapakilala, this is Mr. Belio Muhammad. So nilagay dito yung email address and then yung WhatsApp number. And kinukuha din yung aking information. So kinukuha dito yung aking full name, yung aking house address, and also yung aking direct cellphone number or yung aking house number. Okay? Kaso bago ko makuha yung pera na yun, kailangan ko muna magpadala sa kanila ng $45 para daw doon sa delivery ng aking ATM card. Di ba? So doon pa lang is mag-iisip ka naman, bakit ko kailangan magpadala ng $45 kung meron naman pala akong $2.5 million para kunin na lang doon. Itong pambayad doon sa delivery fee. Okay? So yun yung mga nakakapagtaka. So pwede mo ring i-search dito sa Google etong tao na to or i-search mo sa social media. Okay? Kung legit ba tong tao na to. So search natin itong Elizabeth Smith na to. Ayun, so ang daming mga pictures na hindi mo alam kung sino ba talaga siya dito.
Okay, so minsan gumagamit sila ng mga totoong tao na pangalan, and then hindi naman pala talaga sila. So, ginagamit nila yung mga ibang tao para makapanloko. Okay, so tulad niya nitong itong nasa email, si Mr. Belio Muhammad. So, kung isa-search natin ito, he is from Nigeria, itong tao na to, okay? Ayan, so sabi dito sa Wikipedia, is a Nigerian banker. Then, Minister of Federal Capital Territory. So, siguro naman hindi siya magbibigay ng ganito kalaking pera at hindi naman din niya ako kakilala. Diba? So, ito yung mga nagkalat ngayon na mga email scam. So, minsan maging aware din kayo doon sa mga bangko. So, tulad sa BDO. Okay, so i-check nyo rin yung kanilang mga email address or i-check nyo yung kanilang mga Facebook pages. So, minsan, meron sila doon mga public advisory kung paano kayo makakaiwas doon sa mga scams na yun. Okay? So, dahil ako is nabiktima din ako, pero hindi sa BDO, kundi doon sa Paymaya. Okay? So, dahil nagkaroon ako ng problem doon sa Paymaya, then, nagsisearch ako ng kanilang Facebook page. So, meron ako isang nakitang Facebook page at nakapag-message ako doon. Then, hindi pala yun yung official page nila. Then, na-open niya yung aking Paymaya account. Then, after that, buti na lang is na-reset ko yung password. Okay? So, hindi nila ako nakuhanan ng pondo. So, yun. So, minsan may mga nagpapanggap na employee sila nung company na yon. So, huwag kayong magpapadala sa mga ganun. Okay? So, dahil hindi kayo i-message directly ng mga empleyado ng mga companies, kundi gagamitin nila yung kanilang support email or yung kanilang Facebook page. Okay? So, para maging aware din kayo doon, so i-check mo yung Facebook page nila kung verified ba yung page nila. Okay? So, malimit itong mga malalaking companies na to, tulad nga nitong BDO. Ayan, kung makita mo yung BDO page nila, okay, meron dito mga prevention tips from scammers. So, nangongolekta sila ng mga information. Okay, so, pwede kayong mag-check do sa mga Facebook page ng mga bangko nyo. Okay, para makaiwas kung paano nyo maiwasan yung mga scammer na to. Okay, so hindi lang naman sa social media, yun nga, through email, and minsan tatawag talaga sila sa inyo para kunin yung information. Okay, so be aware sa mga ganong senaryo. Then ngayon naman, pag-usapan naman natin itong isang klase ng pang-scam, itong mga investment scheme, or minsan tawag nila dito is HYPE. Okay, HYIP. But yung HYPE or High Yield Investment Program is a fraudulent investment scheme that purports to deliver extraordinary high return on investment. So papangakuan kanila ng mataas na return on investment. Na kung saan malimit ay ina-advertise nila ito na magkakaroon ka ng more than 100% per year para maakit ka. So after that, kapag kami mga bagong investor, so yung pera ng mga bagong investor na yun yung gagamitin nila para bayaran nila yung mga naunang nag-invest sa kanila. Okay? So ganun tumatakbo itong HYPE na to. So ayun nga, so wag tayong magpapadala do sa mga matatamis na salita ng mga nagre-recruit sa atin, 'di ba? Na sasabihin nila, wag mo nang kunin mo na yung pera mo dyan sa bangko, kikitain mo lang dyan 1%, 2%, dito mo na lang invest, mas malaki yung balik, diba? So, ganun yung mga patutsyada minsan ng mga tao. Then, minsan nahihikayat tayo, so dahil nga kaibigan natin sila, so pinagkakatiwala natin sila, then eventually kapag tayo sumali doon, after 1 month, 3 months, so nawawala na yung company na pinag-investan natin, na pinangakuan tayo ng malaking return. Diba? So mag-ingat tayo sa mga yon, at meron ako ditong link sa ibaba ng video ko na ito na kung saan mapupunta ka dito sa website ng SEC or Security and Exchange Commission na kung saan doon ay ituturo sa inyo kung paano ba makaiwas dito sa mga investment scheme na to or tamang pag-i-invest. Okay? Dito sa Investment 101 na to ay makikita mo yung mga do's and don'ts for investor. So, meron din ditong Tagalog version. So, hindi ko na i-detalye. Okay, so pwede nyo i-visit to para maging aware kayo. Ano ba yung mga kailangan mong malaman?
about the company, kung ito bang company na to ay naka-register ba sa SEC, okay? Or ito ba ay nag-comply sa ating mga sa government tulad sa BSP, 'di ba? Lalo na kung yung mga investment na to kailangan nila ng mga certification sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So minsan meron din mga investment scheme or yung mga network marketing companies na nagsipaglabasan din na nag-aalok ng investment. So mag-ingat din po tayo sa mga ganun. So minsan naka-register nga sila pero doon sa kanilang registration hindi naman nakalagay doon na sila ay investment. Okay? Dahil yung nakalagay doon is nag-aalok sila ng products or direct selling company sila. Pero hindi sila allowed na mangolekta ng investment. Okay? So mag-ingat din sa mga pagsali sa mga business na ganun. So, minsan naman is meron mga nag-aalok ng mga may product, sasabihin nila is, bumili ka lang ng product package namin and then dito, kikita yung in-invest mo sa amin kahit hindi ka mag-recruit. Okay? So, medyo red flag yung mga yon. Okay? So, iwasan natin yon. So, may mga na-try na rin akong ganun. Okay, last year, yung kaibigan ko in-invite ako sa ganun and then hindi naman din dineliver yung product. Okay? Then after 1 month, 2 months, so nawala na rin yung company. So minsan, para maengganyo kanila, nag-aalok sila ng promo. So kapag ka bumili ka ng aming product, right, this week, okay, meron kaming promo, double your money. So mga ganong strategies. So talagang ina-attract kanila na maglabas ng pera. Okay, para makapag-invest ka sa kanila. Then after that, sasabihin nila sa mga members nila or mag-advisory sila na nalugi yung company or umalis yung CEO. Okay, so nagsara yung company. Then after that, mga ilang months lang magpapalamig. Then magtatayo uli sila ng panibagong company. Okay, so mag-ingat tayo sa mga ganong companies na nag-aalok sa inyo ng easy money. Ano ba yung mga best investment na mas magandang pasukan ngayon? Okay, so kung naghanap ka ng mga best investment, so mas maganda pumasok ka na doon sa mga legitimate. Tulad ng mga nag-aalok ng time deposit. So ito medyo maliit lang yung kita mo pero at least legit. Okay? At kahit papaano is kikita talaga yung pera mo. So may mga nag-aalok ng mga bangko na nag-o-offer ng 1% to 4%. Okay? Na time deposit. So pwede kayong mag-research kung ano ba yung mga bangko na mas magandang paglagyan itong time deposit. So meron din mga money market funds. So tulad dun sa mga government treasury bills. And isa na rito na nag-aalok itong Pag-ibig funds, wherein meron silang Modified Pag-ibig 2 savings program. So you can start for a minimum of 500 pesos, then you can save and deposit anytime. Then dito kikita ka, meron silang program, so ipapakita ko na lang dito sa aking screen, itong sample ng diagram nila kung magkano yung kikitain mo. So pwede kang mag-register for free sa website ng Pag-ibig. So maganda rito is legit dahil nga government agency ito. Okay? At isa pa na pwede mong gawin na mag-invest is pwede mong gamitin pwede kang mag-invest through G-Invest. So yung G-Invest ay available sa lahat ng mga GCash user. Kung wala ka pang GCash, pwede mong i-download for free yung app ng GCash. Okay? Then hanapin mo doon yung G-Invest at pwede kang mag-start for only 50 pesos. And also pwede rin doon sa mga mutual funds. Okay? So pwede ka rin mag-research ng mga companies. So, pwede ka mag-invest through Sun Life, through Manulife, or through AXA. Okay? So, hindi po ako part ng companies na yon, pero ito yung mga kilalang companies na nag-aalok ng mga mutual funds. Okay? And lastly, what I can recommend to you is to start your own business. Yan man ay offline or online, na kung saan kahit na maliit yung puhunan mo, at least pwede kang makapagsimula ng negosyo at pwede mong mapalaki yung business mong yun. Okay? For a long-term business at pagka long-term yan, di ba? So pwede ring lumaki yung kikitain mo. So kapag malaki na yung kinita mo, yung savings mo, then pwede ka nang pumasok doon sa mga legal, sa mga legit at malalaking mga investment program na ino-offer sa ngayon. Kung naghahanap ka ng magandang business, so you can contact me or you can watch other videos sa aking YouTube channel na kung saan meron akong mga product reviews or mga business opportunity na ino-offer sa mga tao na pwede mong simulan even na maliit yung puhunan mo or pwede mo itong simulan kahit nasa bahay ka gamit ang internet.
Okay? Kung meron ka pang mga may share na mga tips kung paano makaiwas sa mga scam, so you can comment below, or kung meron kang mga question, so pwede mo ring i-comment sa ibaba nitong video na ito. Okay? So thanks so much for watching, at huwag mo na rin kalimutang i-share itong video na to sa mga kaibigan mo para matulungan natin sila kung paano sila makaiwas sa mga scam. Okay? So thanks so much and God bless.